Your blood has ransomed me. Oh, I know, yes, I know, yes, I know, yeah. You're everything I need. Oh, our love keeps growing. Oh, I'm blessed in knowing. Hey, I got something that the world ain't got. I got something that the world can never stop. I got you. 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 I got you.
Praise the Lord for this beautiful day. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Ayan, isang maulan na umaga po sa bawat isa. And we welcome you po with the love of the Lord. And before we start our service, can we greet the person next to us? Can we smile to them? Ayan. And indeed, today po, no, from the rising of the sun to where it sets, the name of the Lord is to be praised. Amen po ba? Amen. And with that, let us pray. Heavenly Father, O God, Lord, Ikaw ay aming pinupuri, Ikaw ay aming sinasamba, Panginoon. And Lord, sa umagang ito, Panginoon, O God, it's just so good, Panginoon, na Lord, first thing in the morning, O God, nandito kami, Panginoon, handang magbigay ng papuri sa dakila mong pangalan, O God. And Lord, we stand before you, Panginoon, O God. Nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapalinis, Panginoon, O God. And Lord, nangihingi ng kapatawaran, Lord, sa mga bagay na hindi naging karapat-dapat, hindi naging kanais-nais, hindi naging kalugod-lugod before you, Panginoon. And Lord, today, O God, sa umagang ito, Panginoon, gisingin niyo po yung diwa namin, Panginoon, upang magbigay ng papuri sa dakila mong pangalan, O God. Na Lord, whatever comes our way, Panginoon, we will just worship you, Panginoon, O God. Whatever comes our way, O God, Lord, we will prepare a highway of praise to the King of Kings and to the Lord of Lords, Panginoon. Kaya Lord, today, Panginoon, whether we are in church or whether we are watching online, Panginoon, O God, allow us to wear a garment of praise, Panginoon. Lifting up your name, O God, anuman ang panahon na paglakaran namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos naming buhay na hindi magbabago kailan pa man, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And Lord, we just want to thank you, Lord, for who you are. And Lord, sa mga ginawa nyo at sa gagawin nyo pa po, Panginoon, O God. Be blessed, Panginoon. Be praised, Panginoon, O God. And be glorified, Panginoon, by the worship of your people. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Let's just worship Him. Let's give Him the praise today. Can you lift up those hands to the Lord as we thank Him for all that He has done in our lives? Come on, everyone. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah. Highest praises. Oh, hallelujah. We give thanks. Come on, everyone. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Come on, everyone. We just worship Him and lift up His name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, thank the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. Come on, with a grateful heart. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hey, oh, come on, let's just thank the Lord. Thank you, Lord. My soul cries out. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I
kagalakan sa araw na ito. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, sing it out. So best I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So best I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So best I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yes, oh Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, ikaw ay sapat. Lord, you're more than enough for me. 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 He's more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lahat ng anak ng Panginoon sa mata. So blessed. Lahat ng pinagpala ng Diyos. Come on, sing it out. Your love has taught me to live now. You are more than enough. Come on, sing. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are. Come on, church, all on me sing. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love, oh Lord, your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. I'll give him all the praises to our King and to our Lord. Oh God, you are more than enough, oh God. Your presence is enough for us, oh God. Kaya naman, Lord, indeed, Lord, hayaan niyo po na ang i-desire lang namin, Panginoon, is patuloy na mapalapit sa inyo, oh God. Lord, for all that you have done for us, oh God, our response, Panginoon, is just to seek you, Panginoon, that our heart and flesh will cry out for the living God. And this is the word of the Lord. Sabi po dito, blessed are those who dwell in your house, for they are ever praising you. Blessed are those who strengthens in you, whose hearts are set on pilgrimage. And indeed, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere.
I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield, and the Lord bestows favor and honor, and no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Kaya today, church, I encourage you that wherever you are, na ang house of the Lord, it's not in the building, it's not in the tent, but the house of the Lord is wherever His presence is. So today, let's just press on the Lord today, oh God. Ang gusto ko lang is makamtan ka, Panginoon. Ang gusto ko lang, Panginoon, is ma-encounter ko once again. And with that, we will just start blessing the name of the Lord in our midst. Blessed are those who run to Him, who place their hopes and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend their knees and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you know His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see His glory. Blessed are those who die to live, whose joy it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh Jesus, all for Your and praise the Lord. Sing out to the Lord. Sing if you love His name. Come on and lift up your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on and bring your offerings to the Lord. Come on and sing if you've known His grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Come on, church, we sing to the Lord. Come on and praise the Lord with me. Sing if you've loved His name. You love His name. Come on and lift up your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on, pour out your offering of praise to the Lord. Come on and bring your offering. Sing if you know chance I get, I'll bless Your name. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I'll bless Your name. Bless God for He holds the victory. Bless God.
chance I get, I bless your name. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, come on and praise the Lord with me. Come on, just sing, sing if you love His name. Come on and bring your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on, lift your offering of praise. Come on and bring your offering. Sing if you know His grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. We sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Lord, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Pour out your praise to the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the sing praises to the Lord. In the highest, Forever we sing. Hosanna.
our Lord and to our King, O God. Come on, just pour out your praises to the Lord. Our King and our Lord, our Master, we bow down in praises before you, O God. Hallelujah. Lord, indeed, Panginoon, sa habang panahon, anuman ang maging sitwasyon, O God, tanging ang pangalan mo ang bibigyan namin ng papuri sa kataas-taasan, O God. And indeed, Lord, at all times, Panginoon, you are good, you are faithful, Panginoon. You are a strong refuge that we can run to anytime, O God. And Lord, today, O God, that as we praise you, as we listen to your word, Panginoon, Lord, continually change us, Panginoon, O God. Mold us to be like you, Panginoon, O God. And Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na i-prune niyo po yung hearts ng bawat isa, Panginoon, so that we will be changed from glory to glory, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon, O God. Salamat, Lord, sa panibagong hininga na patuloy niyo pong binibigay sa amin, O God. And indeed, Lord, habang nabubuhay kami, Panginoon, gamitin niyo po kami, Panginoon, for your purpose and for your calling, O God. And Lord, this morning, Panginoon, bless the speaker, Panginoon, O God. Open our hearts, make us excited, Panginoon, to see, Panginoon, kung ano yung gusto mong ibatid sa amin na salita niyo ngayong araw na ito, Panginoon, O God. Lord, bless everyone, Panginoon. Lord, be glorified, be magnified, Panginoon, in our midst, Panginoon, and you be the center of it all, O God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. God bless you all, and you may all be seated. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Ayan, nag-almusal na po ba ang lahat? Ayan. Isa pa po, good morning po sa ating lahat. Yan, praise the Lord po, no? Nakakatuwa lang po kasi looking back, no, a year ago when I started preaching, naalala niyo pa po ba yung unang encounter niyo with the Lord? Amen? Yung nung una kayong dumalo dito, nung una kayong you felt like you were embraced by the Lord. Naalala niyo po ba? Sana po naalala niyo pa. The reason why is because nung time po na ako po ay unang tumungtong a year ago or more than a year ago, ang pakiramdam ko po is like, tatanggapin kaya ako ng tao? No. Meron po akong ganong tanong sa isip ko. Ako ba ay pagpasok ko ba sa church na ito, magliliyab ba ako? Ayan. Ayan. Kasi po sa mga hindi pa po nakakaalam, medyo matagal na panahon po akong nawalay sa Lord. Mga 15 years po. And the first time po na ako po ay kinausap ng Lord para makabalik, hindi ko po alam yung magiging reaction ko and hindi ko din alam kung ano yung mangyayari. So when I entered, nung ako po ay kinawayan ng isang marshal, hindi ko alam kung ano yung magiging pakiramdam. Kasi hindi ko na alam dahil
para akong totally parang first time yung pakiramdam ko. Kaya ko po kinukumusta kayo, mga kapatid, kung naaalala nyo pa yung unang encounter nyo sa Lord, is because today, it's actually a reminder to each and every one of us, no? Nasaan ka na since nung nakilala mo ang Lord? Nasaan ka na since nung una kang pumasok dito, nung una kang nagpunta, nung una kang dumalo, nung una kang nag-attend, nasaan ka na? Bakit ko po tinatanong is because today ang pag-uusapan po natin, kasi last year po, ang unang topic ko po sa aking preaching was the prodigal son. So nagbalik po siya, galing po sa pagwawalwal, nagbalik po siya dahil pagod na siya, na-realize niya na mali yung ginawa niya, na-realize niya na bakit ba ako kumakain sa pakainan ng mga baboy kung sa bahay ng tatay ko, hindi naman ganito kumain yung mga alipin niya. Ayan. So, a year ago, yun po yung preaching ko. But today, it's actually a reminder not just to you but to me personally. Because today, ang pag-uusapan po natin is yung kuya niya. Ayan. So yung kuya po niya is nung bumalik siya, ano ba yung naging reaksyon ng kuya niya? Kasi nasanay tayo na yung prodigal son lang yung pinag-uusapan natin madalas. No? Madalas yung pagbabalik lang natin sa Lord yung pinag-uusapan natin. But we tend to forget, minsan kapatid, baka nagiging ikaw na yung kuya. So today, pag-aralan po natin, tignan po natin kung sino ba tong kuya na to. Tignan po natin yung kanyang naging behavior, naging attitude, nung bumalik po yung kanyang kapatid. In our case, tignan po natin yung sarili natin. Nung una nating na-encounter si Lord, ikaw pa ba yung prodigal son o ikaw na yung kuya? Ayan. Excited na po ba ang lahat? Amen. Praise the Lord. So sige po, simulan po natin. Ang title po natin today is The Heart That God Desires. No, meron palang gustong puso ang Diyos na makita sa bawat isa sa atin. And para po magpatuloy tayo, basahin po muna natin yung Luke 15:25-30. Sabi po dito, "Meanwhile, the older son was in the field, and when he come near the house, near pa lang, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, 'What was going on?' 'Your brother has come,' he replied. 'And your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him.'" So makikita po natin dito, no? Tayo po yung sumandaling manalangin. Lord, maraming salamat, Ama. Sa umagang ito, salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat, Lord, sa reminder. And Lord, we pray and we ask for your Holy Spirit. Lord, guide us, guide each and every one of us. And Lord, we pray for your anointing. Lord, we pray for your openness. Maintindihan po namin, Panginoon, ang paalala mo sa amin, ang mensahe mo sa amin. And Lord, most importantly, mai-apply po namin ito sa araw-araw naming buhay. Salamat, Panginoon, at tinataas po namin sa iyo ang service na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So makikita po natin dito, no, yung kwento ng older son, ng kuya. And sa kwento po ng kuya na to,
Anong napansin nyo? Parang nagalit siya, no? Actually, hindi parang, nagalit siya. Kasi nung nagbalik yung kapatid niya, bakit ako walang ganyan? No? Bakit siya meron ako wala? Sino po dito yung mga may kuya? Ayan. Yung anak ko po kasi is only child. No? Dapat po may kakambal siya, kaya lang kinuha po ni Lord yung isa, so isa lang po siya. And the reason why I'm asking kung sino po yung mga may kapatid is because sa mga magkakapatid, madalas po yung comparison, ano? Tama po? Ikaw, ganto ka. Si ganto. Yung kuya mo, yung ate mo, yung bunso, ganto mag-aral. Yan. Ikaw, ganto ka, pero ba't ka ba ganyan? Yan. Minsan maririnig mo lagi yun, ano? Especially, pagka hindi pa nakakakilala sa Lord, yung magulang mo, and sometimes, even if nakakilala na sa Lord, minsan may mga maririnig ka pa rin ganun. Amen? Ha? Wala? Wala, hindi kayo na-compare. Pambira, napakaganda naman ng household niyo. So, normal po yun sa isang household na magkaroon ng a bit of comparison. And this time, ang nagko-compare po sa kanyang sarili is yung kanyang kapatid. Makikita po natin na yung kapatid niya, parang hindi siya masaya na nagbalik yung kapatid niya, no? So, tignan po natin kasi po sa storya po nito, makikita natin na sa Luke 15, ang kausap po ni Jesus dyan was yung Pharisees, scribes, mga eskriba at pariseo ang kausap niya dyan. And then binabati ko siya ng mga eskriba at pariseo na parang, bakit mo ba ine-entertain yung mga sinners? Bakit mo ba ine-entertain yung mga naliligaw, yung mga nawala? Hindi mo dapat pinapansin yan. And so, sa story po ng buong chapter na to, 3 parable po yung kinuwento ni Jesus. Yung sheep, yung coin, at yung parable po ng prodigal son. Makikita natin dito na yung elder brother, somehow, yung kuya, he represents po, no, someone na hindi naman umalis sa church, hindi naman nawalay sa Lord. However, parang ayaw niyang may nakakabalik. Tama po? Ayan. Meron pong ganong notion, ano, na parang hindi naman siya nawalay sa Lord, kasama naman niya ang Lord all this time, pero parang ba't hindi siya masaya? Nang merong mga nakakabalik sa Lord, merong mga nakaka-encounter sa pag-ibig ng Diyos. And ang goal talaga ni Jesus dito is to expose, no? Doon sa 3 parable niya, kausap niya yung mga pariseo, ang goal niya is to expose yung ugali ng mga Pharisees. Na parang kayo, hindi niyo pinapansin yung mga makasalanan. Akala niyo dahil aral kayo, akala niyo dahil kayo yung mga magagaling sa batas, akala niyo dahil kayo yung sa tingin niyo malalapit sa Diyos, parang okay na yung pwesto niyo ngayon. So tignan po natin ngayon, yung isa-isahin po natin kung ano yung mga naging katangian nung kuya niya. So makikita nyo sa verse 25, sabi, meanwhile, the older son was in the field and when he came near the house, he heard music and dancing. Makikita po natin dito na yung kuya po niya somehow is working in the field, symbolizing po, no, outward service without inward joy. Madaming ministry, kumpleto ng talento, pambira, no? Pagka tinanong mo, parang wala siyang hindi naging talent. Meron po ako nakilalang ganyan sa Dasma. Ang galing po niyang mag-tech, ang galing din niyang magsalita, ang galing din, napaka-creative po na tao. Nakakatuwa po na ang dami po niyang talento, no? At nagagamit po niya lahat yun sa Lord. However, meron po mga times na sa buhay natin, meron pong ganun, ano? Sino po dito ang member na ng mga ministries? Ayan, bukod dito. Bukod sa worship team.
Meron pa po bang mga kasama na po? Sana po ay makasama po kayo sa mga ministries po natin. Meron tayong men's, ladies, youth, and YA. Para po magkaroon tayo ng time to encourage one another. Going back, makikita po natin na yung older son, yung kuya, para lang siya naglilingkod pero hindi naman siya talaga, parang wala sa puso niya yung paglilingkod niya. No? So, ano pa po yung dapat nating mapansin? Sabi po, sa verse 26, so he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, sabi ng isang servant niya. He replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Ano po yung pinapakita dito? Hindi siya pumasok, nagtanong muna siya. He stayed outside asking a servant, instead na pumasok siya at makijoin dun sa bahay ng tatay niya. Makikita po natin dito na parang, Jack, anong meron dyan? No? And madalas po sa atin pong buhay Kristiyano, may mga bagay po na parang nakakalungkot isipin kasi parang nakalimutan natin yung bakit ba natin to ginagawa lahat. Amen. Why are we even serving the Lord? Natanong nyo na po ba sa isip nyo yun? Wala. Wala nagtanong. Nakalimutan na po natin yung feeling kung paano magsilbi sa Lord, kung paano una niya tayong tinawag. And yun po yung pinapakita nung older son, nung kuya niya, sa pagkakataon po, sa istorya pong ito. Ano? Kasi madalas po sa buhay natin, bilang Kristiyano, matik na sa atin. Naging muscle memory na sa atin, ano? Na parang, pag gantong Sabado, rehearsal. Pag gantong oras ng linggo, prayer meeting, matik. Pagkagantong men's fellowship, matik. Kasi yun lang pala yung time niya para makaalis ng bahay, ano? Pagka ladies fellowship, matik. Bakit? Kasi walang labahin, libre siya sa araw niya. However, we are missing something na dapat yun ang una nating dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Which is what? Because mahal natin ang Diyos. Amen. Amen po ba? Mahal po ba natin ang Lord? Amen. And sana po, wag po nating makalimutan yon, all because nakasanayan na natin. All because, hindi naman ako nagwalwal, kapatid. Brother, hindi naman ako nagwalwal. So, yung buhay ko, eto na yon. Kaya lang, baka nami-miss natin yung point kung bakit natin to ginagawa lahat. And today is a great reminder for each and every one of us, including myself, looking back, a year ago, hindi ko nga na-imagine po, nung ako po yung unang pumasok dyan, hindi ko na-imagine magsasalita po ako dito. Hindi ko po naisip, hindi ko po nakita yung sarili ko na nagsasalita po sa harap ninyo. All because, gusto ko lang, pagod na kasi ako eh. Noong time na yun, pagod na ako. Sabi ko, Lord, ayoko na yung paraan ko, yung paraan mo naman ang masunod. Suko na ako, Lord. Yun yung naging kwento ng buhay ko. And today, let this be a reminder to each and every one of us. Kapatid, nasaan ka na ngayon? So, tignan natin, no, ano po yung mga sumunod nating makikita sa buhay nung kuya. Sabi, the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. Nakakatuwa, no? Kasi kahit minsan, parang
lumalabas na yung, yung ugali mo dati, no? Yung tatay natin, yung ama natin sa langit, nagpapakita pa rin siya ng compassion. Ano yung nakikita natin dito? Yung puso ng kapatid ng kuya is parang puno na ng resentment. Puno na siya ng entitlement. Dapat lang tawagin niyo akong ganito dahil deserve ko to. Naku. Marami pong ganon, ano? Na parang hindi nagpapatawag ng meron po ako narinig na istorya, oh brother, ba't ka nasa usher? Ba't usher ka lang today? Ayan, naku, pambihira. Napakasarap po mag-usher. Ako po, personally, favorite ko pong ministry ang ushering. Sino po dito nakapag-try na mag-usher? Ayan po, kapatid, welcome. Masarap po mag-usher for me because I get to greet people with a smile. I get to shake hands people, bagong muka, bagong member. I get to somehow see myself nung una rin akong dumalo. Kaya lang, pagka ikaw, puno ka na ng entitlement sa puso mo, ba't usher ka lang? Ba't marshal ka lang today, brother? Hindi na po natin nakikita yung importance ng bawat gawain, ano? Ang nakikita lang natin, kailangan. Ganto na ako sa ministry. 8 years, 10 years na ako sa ministry, dapat ako yung nasa unahan na. Ayan. 10 taon na ako sa ministry, dapat ako yung nagsasalita na no? Parang hindi na natin nakikita, bakit mo ba ginagawa yan to begin with? Amen? Ayan. Amen po ba? Amen. Madalas po sa buhay natin, sa buhay Kristiyano, hindi na po natin nakikita yon all because entitled ka na Entitled na tayo, no? Sa lahat ng ginagawa natin, hindi na natin nakikita na dapat, kapatid, kaya ka nasa harapan, kaya ka nag-a-usher, kaya ka nagma-marshal, kaya ka nagtuturo ng mga makukulit na bata, is because hindi lang para doon sa ginagawa mo dahil mahal mo yung Diyos higit sa lahat. Amen. So ano pa po ang dapat nating makita dito? Sabi dito sa verse 29, but he answered his father, look, all these years I've been slaving for you. Pansinin niyo po yung mga words na ginamit ng kuya. Slaving for you, never disobeyed your orders, nanumbat na, kapatid. Sana po wala pong mapanumbat sa atin when it comes to serving the Lord. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo Sana po walang gaganon sa atin, ano? Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. And in verse 30, but when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him. Take note, sa story po ng prodigal son, hindi po binanggit doon na inubos niya yung wealth niya with prostitutes. However, yung kuya niya, nagdagdag na. Nagdagdag na siya ng ginagawa or nagawa ng kapatid niya. Lord, hindi naman ako nagkulang sa iyo Lord, nagsisilbi naman ako sa iyo Ba't hindi ako makausad-usad? Dumating na po ba kayo sa ganung punto ng buhay niya? Lord, bakit parang nagpipray naman ako Bakit naman ako parang hindi maka-breakthrough? Bakit yung promotion na pinagpipray ko sa iyo, hindi ko pa makuha-kuha? No? Sometimes we tend to say something like that all because entitled ka na. So makikita natin dito that nakikita niya unang-una yung sarili niya as slave. Hindi na po anak. Ang sakit, Kasi para sa sino po magulang dito? Ayan. Praise God po sa mga magulang.
Minsan po nakikita na ng mga anak yung sarili nila as hindi na anak, but trabahador na lang. Minsan may gano'n, no? Tagahugas na lang ako ng plato dito sa bahay na to. Ganon? May ganon po ba? Sino po yung mga madalas maghugas ng plato dito? Sana po hindi po tayo nagre-reklamo, ano? Kasi po, when we do something for the Lord, hindi po natin ibinabalik or isinusumbat sa Kanya yon. Amen. Amen po ba? Makikita natin dito na hindi na dinisrespect niya na yung kapatid niya tsaka yung tatay niya dahil punong-puno na siya ng resentment, anger, entitlement sa puso niya. Sinumbatan niya na yung tatay niya. Bakit si ganito pwede mag-boyfriend ako, hindi pa? Yan. Amen? Wala. Pwede kayo mag-boyfriend agad. Praise the Lord. Ang bira. May ganun po, ano? Bakit si ganito yung allowance niya, 500? Bakit sa akin, 150 lang? Lapit mo lang, brother. Nilalakad mo na yung school, oh. Malaki na nga yung 150 sa'yo, eh. Magkano na ba ang ano ngayon, pagkain sa... Magkano na po ang pagkain sa school? 100. Praise the Lord. Thank you, kapatid. Sige. Usap tayo mamaya. So, ganun po, no? Sometimes, or hindi lang sometimes, madalas hindi natin napapansin. Ganun na yung sumbat natin sa Diyos. When we pray, when we talk to Him, Lord, bakit si sister, ang ganda ng sasakyan niya, bakit yung sasakyan ko? Lord, nasa music ministry naman ako, di ba? Di ba, may ganon? Buti nga kung ganon yung iyak mo, no? Hindi, minsan galit ka pa. Lord, bakit si ganito? Ang ganda ng sapatos niya, Lord. Sana all. Di ba? Minsan po, may ganun po tayo, no? And again, hindi nga minsan, madalas hindi natin napapansin. So makikita natin dito na parang punong-puno na lang siya ng outward service sa Diyos, hindi niya na naaalala, kapatid, anak ka ng Diyos. Amen? And bilang anak ng Diyos, hindi natin naaalala na magkakaiba siya ng dealing sa bawat isa. Meron lang tayong isang formula. Magkakaiba siya ng dealing sa atin, pero meron lang siyang isang formula. Ano yun, brother? Mag-surrender ng buhay sa Kanya. Amen. Kasi madalas, nauuna yung sumbat natin, nauuna yung lahat ng bilang ng ginawa natin, hindi mo naman sinusuko yung buhay mo, kapatid, sa Kanya. Minsan na, madalas pa. Madalas, nakikita ka naglilingkod, pero totally, wala naman yung puso mo sa Diyos. Nagiging routine na lang tong lahat na ginagawa natin. And sana po, this morning, ayun po yung maging reminder sa atin. Is this just a routine? Is this just dahil nayaya ka lang? Na-invite lang naman kasi ako dito, brother. Wala, dapat nga nasa mall na ako, eh. Kapatid, sarado pa yung mall, 9:00 pa lang. Dapat nga nasa galaan ako ngayon, eh. Are you just here because, kasi pag hindi ako nag-attend ng first service or ng service, magagalit yung ministry head namin, eh. Are you just here because someone told you to be here? Or are you here because you want to encounter the Lord? Sana po yun po yung maging reminder sa atin sa bawat isa. Dahil mahirap po sa paglilingkod na puro muscle memory na lang. Bakit? Eventually mapapagod ka, kapatid. Pag napagod ka, you'll see yourself wala na sa church. Wala na sa Lord. Malayo sa Diyos na. Bakit? Pagod ka na, eh. Pagod ka na.
So tingnan pa po natin kung ano yung makikita natin dito. And so we will realize that you can be physically close to God, close to the Father, working, serving, pero malayo yung puso mo sa Kanya. And madalas po, ganyan po yung nangyayari sa atin. Routine na lang. Pag tinanong mo, kapatid, kumusta ka na? Okay lang, kapatid. Masaya ka ba sa ministry mo, brother, sister? Di ko alam, brother. Minsan gano'n na po yung mukha natin, ano? Minsan, pag winelcome ko, welcome. Welcome po. God bless po. Welcome. Hindi na po, no? Makikita po natin na parang either may pinagdadaanan na siyang matindi or pagod na siya sa ginagawa niya. And actually, last week sa coffee fellowship namin ng mga young couples, naitanong po ng isa naming kapatid na, hindi pa ba kayo napapagod? Napakagandang tanong, ano? Kanina pinag-uusapan namin mag-asawa. Hindi ka pa ba napapagod? Sino po ba dito ang pagod na? Wala? Wala? Sino po ang pagod ng maglingkod sa Diyos at umattend ng service? Wala? Sure? Yan. Bakit ko po tinatanong? Because yung tanong po na pagod ka na ba or hindi ka ba napapagod might be the wrong question. No? Bakit? The right question should be, para kanino mo ginagawa yan lahat? Amen. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo. Para kanino mo ginagawa to? Sige po, tanungin nyo po yung katabi nyo. Tingnan nyo nga po kung nakangiti siya habang sinasagot niya yung tanong nyo. Nakangiti ba? Amen? Praise the Lord po. Palakpakan po natin ng Lord. Pambihira. Siguraduhin niyo po yung ngiti niya, hindi parang... Ikaw nagbabanggit ka naman. Siguraduhin niyo po na yung ngiti niya parang nakangiti din yung mata. No? Sabi nila kasi pag pilit yung ngiti, hindi nakangiti yung mata. Ganun lang. Pero pagka masaya talaga siya, pati mata niya nakangiti. Tama? So, tinan niyo yung katabi niyo kung medyo... Tinan niyo yung katabi mo, tinan. Masaya ba? Masaya ba si Tetang? Alam mo, by the way, nakita ko po yung mga history, no, ng church kahapon. May mga nakita po akong mga worker doon. Sabi ko, parang hindi nagbago yung mukha. Parang hindi tumanda, hindi na-stress. Si Tita Mayan po yung nakita ko, na parang ganun pa rin yung mukha niya. Yes, yes. Nakakatuwa po, no? Kasi it shows na, kapatid. Kasi mayroong ganun po, no? Mayroong pong mga meme sa Facebook na hindi daw stressful maging IT, sabi nung matanda, tapos nilagay yung pangalan. For example lang to kapatid, Ralph, 27 years old. Tapos ubos na yung buhok, kulo-kulubot na. Hindi daw nakaka-stress maging IT, maging ganto. Sana po wala akong makitang meme na hindi po nakakapagod sa pagsaserve kay Lord. Tawa po ako sa pagsaserve. Sana po wala pong ganun, kasi somehow, yung ating pong inward will reflect outward. Amen? So again, tignan niyo yung katabi niyo, maganda pa rin ba siya? Pogi pa rin ba? Ha? Sa kaso po ng misis ko, kulot pa rin ba?
Pag naging unat po yung buhok niyan, ako po yung kaunang-unang kakabahan, ano? Naku, pambihira. Unat na yung buhok ng aking asawa. Masyadong matigas na po yung pagkakaganon niya. Lord. So, makikita po natin na marami po sa atin madalas. Akala natin yung pagsaserve natin, malapit tayo sa Diyos. However, hindi na pala. So ano dapat ang meron tayo? Ano dapat ang mga meron tayong pinapakita while we serve the Lord? Unang-una po is to humble ourselves before God. Dahil hindi naman sa atin itong gawain na ito. Amen. So makikita natin na yung pride, the ever famous pride, kept the older brother from celebrating. While humility leads us back to God. Kapatid, the moment na pumasok ang pride sa iyo, sa simple compliments na natatanggap mo sa pagsisilbi, sa serve, uy, brother, ang galing ng gitara mo. Tama yan, brother. Kasi, no, minsan may ganun po, no? Sana po, wag po nating kunin yung credit. Sana po, ibigay natin yung credit sa Diyos lang. Amen. Kasi po, lahat po ng meron tayo, sa Lord po galing. Ano po ang dapat nating makita is to embrace God's grace. Madalas, hindi na po natin nakikita yung biyaya ng Diyos sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pagsisilbi, sa ating pong ginagawa para sa Lord. Bakit? Ano na nakikita natin? Kasi nakikita natin na, hindi, merit ko to eh. Kapatid, hindi mo merit yan. Hindi mo yan merit, hindi mo yan, ang Diyos hindi naman siya nagbibilang ng gaano kadami mong ministry. Pag nagharap kayo ng Lord, hindi niya tatanungin, kapatid, kung hawak mo yung buong worda. Lalahatin ko na. Hindi niya tatanungin. Hindi niya tatanungin kung naging ministry head ka ba. Hindi niya tatanungin kung ilang missions na ba yung nagawa mo. Hindi eh. Ilang instrumento ba yung alam mo? Hindi niya tatanungin yung kapatid. So wag mong bilangin yun sa sarili mo, wag mong lituhin, or wag ka sanang malibang sa dami ng talentong binigay ng Lord sa'yo, hindi yan ang bilangan, kapatid. Wag po nating makakalimutan yung biyaya ng Diyos sa lahat ng meron tayo. Amen. Amen. Everything good is a gift, not a wage. Bakit? Ano bang ibig sabihin, brother, ng wage, parang sweldo, no? Bakit? Kasi feeling mo deserving ka. Hindi nga natin deserve. Hindi nga tayo deserving eh. Yun nga yung point dun eh. Kaya lang binigyan tayo ng biyaya ng Diyos, grace of God, through faith. Amen? So, madalas sa buhay natin, hindi na ako bababa sa pwesto ko, or hindi na ako kailangan makipagkamay, hindi ko na kailangan mag-mentor, hindi ko na kailangan maging mentee, hindi ko na kailangan sumunod sa patakaran or mag-submit. Bakit? Kasi okay na ako, ligtas na ako eh. Ganun ba? Dapat? Hindi eh. Hindi ko na kailangan i-uphold yung integrity ko sa buhay ko. Bakit? Okay na ako eh. Bahala kayo. Ganun po ba dapat tayo? Hindi po.
So, wag po natin kakalimutan yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ano pa yung dapat nating makita? Ito po ang pinakamadalas pong misused word sa buhay Kristiyano. Condemning heart blinds us to God's joy. And madalas, the word judgment is misused and overly exaggerated dun sa mga taong ayaw magpakorek. Pag kinorek mo, kapatid, ginudge mo ko. Grabe ka naman, sinabi ko lang, hindi nakasintas yung sapatos mo, ginudge ka na. Amen? Bakit ko po nasabing misused yung word, the judge? Pag sinabi ko ba sa iyo yung mali mo, kapatid, hinusgahan na ba kita nun? Amen o hindi? The reason why may nagsasabi ng mali sa iyo is para mabago mo. Amen? Pag judged with a D sa dulo, ibig sabihin, wala ka ng room to change. Tama po ba? Kaya nga pag binabasahan ka ng sakdal, at humampas na ng martilyo yung judge, yung hukom, ibig sabihin tapos na. Tama po ba? Hindi ka na pwedeng pwede ka mag-apila, pero tapos na yung, dun sa hearing na yun, tapos na. Mali po yung pagkakagamit at madalas mali yung pagkakaintindi. Bakit? Kasi pag kinokorek, brother, inaatake mo ako. Kapatid, sinabi ko lang sa'yo walang butones yung t-shirt mo, inatake na kita. Ganun minsan tayo, no? Bakit? Kasi hindi ka na masaya eh. Hindi mo na nakakita yung joy ng paglilingkod. So ano dapat lang makita natin? Because as Christians, we're called to restore and correct with grace, not to destroy and isolate. Etong masakit, kapatid. Etong masakit. Nag-correct ka with your heart, with good intention in your heart. Naging masama ka pa. Nag-correct ka, meron kang kinorek, napasama ka pa sa kwento. Sino po naka-experience na ng ganun? Wala? Sure kayo? Wala kayo? Grabe, kinorek ako ni ganito, brother. Ganito lang naman yung ginawa ko. No? Hindi na sabi yung buong kwento, no? Kaya meron pong naging kasabihan sa internet na, sige, kwento mo yan eh. No? Kasi kwento mo yan eh. Pero ganun po, no? Madalas po, yung correction natin, akala, ang madalas pong iniisip na parang we're already judging. Hindi po. The reason why we are trying to correct with a pure intention, kasi makikita naman po yun na nagko-correct eh. Makikita naman po yun nung kino-correct. However, pag ayaw niyang tanggapin yung correction, pag ayaw niyang tanggapin yung mali, at pag walang nag-correct ng mali, lahat maniniwala sa mali. Amen po ba? Pag wala po nagsabi ng mali, lahat maniniwala sa mali. So, pag nag-correct po tayo, iwasan po natin i-condemn or huwag po natin alisin yung room for improvement. Kapatid, parang dapat mas maganda kung yung sapatos mo walang sintas para hindi mo napapansin na natatanggal yung sintas. Yan. Natanggal ba, brother? Yan.
Kapatid, yung buto, siguro mas maganda kung medyo magja-jacket ka para kahit matanggal yung butones ng t-shirt mo, may jacket ka. Nagigets niyo po ba yung point? Amen po ba? So ano pa po ang dapat nating makita is to rejoice in God's mercy. Bakit? Nung una nga tayo nung una nating na-encounter si Lord, nagre-rejoice ang karamihan ng anghel sa langit. Ako po, personally, na-experience ko po yung masaya po yung mga taong bumalik ako. Pambihira. Hindi ko nga po ina-expect na masaya sila kasi pasaway po ako. Pasaway po ako talaga. Kaya hindi ko po ina-expect. Ang ina-expect ko was, pagpasok ko, ito na si brother. Hindi ko po ina-expect na masaya po yung, welcome po. Hindi ko po ina-expect yun. However, ganun po din ang itsura ng mga nasa langit, yung anghel sa langit, ang Lord, ang Ama natin, nung tayo po'y nagbalik loob sa Kanya. Amen. So, wag po nating kalimutan. Dapat i-align natin yung joy natin sa joy ng Ama sa langit. May nakita ka na nagbabalik sa paglilingkod, nagbabalik sa church. Kilala mong dating ganto, kapatid, i-welcome mo with open arms. Bakit? Kasi first step niya ng pagbabago yun, kapatid. First step niya yun para tuluyan siyang baguhin ng Diyos. Amen. Makikita natin to treasure relationship over religion. Ayan, pambihira. Bakit? Kasi hindi naman tayo dito worker. Again, anak tayo ng Diyos dito. Sino po dito hindi anak ng Diyos? Praise the Lord po, wala po nagtaas ng kamay. Kasi lahat po tayo dito anak ng Diyos. Amen po ba? Kung hindi mo pa na-encounter si Lord, kapatid, baka today, ma-encounter mo siya. And I pray na ma-encounter mo siya. Bakit? Kasi lahat ng pagod mo sa mundo, brother, sister, eto na yun eh. Finally, makakamit mo na yung kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Ako po, ganun po yung naramdaman ko. For the first time, nung ako po'y, natatandaan ko pa yung tanong sa akin ng isang kapatid natin, sabi niya nga, Kuya, meron ka bang peace? Ayan. Meron ka bang peace? Sabi ko, yes, kapatid. Actually, ngayon ko lang to na experience. Ang tagal ko siyang hinahanap sa bisyo, hindi ko siya makita-kita. Christianity is about abiding in obedience to God. Kung walang pagbabago, kung hindi ka sumusunod sa Diyos, kapatid, then what is the point? Kung ayaw mong sumunod sa Diyos, then what is the point, kapatid? Kung lahat ng pagkokorek sa'yo, ayaw mong tanggapin, then kapatid, ano pang silbi? Kung lahat ng ginagawa mo, all because routine mo na lang, kapatid, sayang yung panahon. Sayang yung pagkakataon mo na nabigyan ka ng ganyang talento, nabigyan ka ng magandang ngiti, nabigyan ka ng matipunong katawan para ikaw ay tumulong sa marshal, sa ushering, tapos hindi mo nagagamit, sayang. Nagagamit mo man, baka hindi bukal sa kalooban mo. Natatandaan ko po, may nagkwento sa amin na pastor sa Dasma. Sabi niya, meron daw pong isang babae na wala po siyang ngipin. And then tinanong niya yung pastor. Sabi niya, Pastor, saan po ako pwedeng maglingkod?
Marunong ka ba kumanta? Hindi po eh. Tumugtog, marunong ka? Hindi rin po eh. Marunong ka bang magturo ng bata? Naku, maikli po yung pasensya ko sa mga bata eh. Mag-usher, marunong ka? Hindi ko po alam eh. Subukan mo kapatid, baka sa ushering ka. Every time po na may papasok, maganda yung ngiti kasi nakangiti siya. Eh wala po siyang ngipin eh. So pagpasok po ng tao, nakangiti na agad kasi nakangiti siya eh. So minsan may ganun po, no? Even sometimes yung flow, sa tingin mong hindi maganda sa sarili mo, eh magagamit mo pala yun sa paglilingkod. Amen? So wag kang magpapalimit, kapatid, sa kung ano yung sa tingin mong nakikita mo sa sarili mo sa salamin. Eh kasi wala kasi akong dimple eh. Kapatid, hindi naman ganun ang pag-a-usher. So, maintindihan po natin to treasure relationship over religion. Bakit? Dahil majority po ng ministry natin ay fellowship. 87.5%. Pinaka-favorite ko po ngayon ang mag-fellowship. Bakit? Kasi ang sarap pong makarinig ng mga kwento ng buhay. Kagabi sa Bible study po ng Cluster 9, ang testimonies po kadalasan ay bugbugan. Bugbog ako kapatid. Binugbog ako ni Lord. Sabi ko, grabe naman. Nakabalik ako sa Lord, duguan, pambihira. Ano bang pinagdaanan mo kapatid? Masarap po makarinig ng mga fellowship, ng mga stories, testimonies sa mga fellowship, all because kwento po ng Diyos yun sa kanilang buhay. Amen? So kung kapatid, maganda yung kwento ng Diyos sa'yo, ano man yan, kwento ng Diyos yan sa'yo. Sa buhay mo. Huwag mong ikakahiya yung kwento na yan. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. So ano dapat ang meron tayo kapag tayo ay nakakilala na sa Lord? No? Ano dapat ang meron tayo? Dapat meron tayong puso. Pusong ano? To humble yourself before God, to embrace God's grace, avoiding a condemning spirit, rejoicing in God's mercy, and treasuring relationships over religion. Yan po dapat ang meron tayo ngayon. At sa mga susunod pa, hanggang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? And wag po sana nating makalimutan na lahat po ng ating ginagawang ministeryo, lahat po ng ating ginagawang paglilingkod, wag po nating iisipin na hindi po yan nakikita ng Diyos. Amen? Alam po niya yung lahat. Hindi nyo nga po kailangan isumbat yan sa Kanya dahil alam niya yan eh. Kailangan mo lang unahin siya lagi. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. So, sa atin pong paalala this morning, maganda po ma-check natin yung puso natin. Are we here because napilitan ka lang? Are we here dahil wala kang magawa sa bahay niyo? Are we here dahil pag hindi ka pumunta, hindi ka bibigyan ng allowance? Or are we here because we want to encounter God? Are we here because we want to experience God's love? Amen. Amen po ba? So sa buhay po natin kapatid, sa ating puso na meron tayo sa Diyos ngayon, maaari
ngayon, meron kang parang may pagka-older brother syndrome ka, busy-busy ka sa paglilingkod, busy-busy ka sa paggawa ng tama. Tama po lahat yung kapatid. Wag lang po nating ma-miss yung true reason kung bakit natin to ginagawa. Yung joy of God's grace. Hindi po nai-impress ang Lord sa dami ng ministry natin. Hindi po nai-impress ang Lord sa dami ng talento nating ginagamit mo sa Diyos. Ano po ang gusto niya? Gaano kakalapit sa puso niya. Amen. Amen po ba? So, lagi po nating pipiliin ng kanyang presensya, and as we sing this song, as I invite everyone to stand up, ito po ang tanong na gusto ko pong iwanan sa inyo. How's your heart, kapatid? Bakit natin to ginagawa lahat? Para kanino natin to ginagawa lahat? So, sige po, tayo po'y umawit. When the music fades, all is stripped away, and I simply comes, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You're such much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm to heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa paalala sa bawat isa sa amin. Today, we're here. Mahal ka namin, Panginoon. And Lord, sa paglilingkod po namin, sa pagsisilbi po namin, Panginoon, sa inyo, sa inyong kaharian, sana po, Panginoon, ay patuloy niyo ipaalala sa amin why we are doing this. It's not because of our talents, not because of who we are, Panginoon. It's all because lahat ng ito, Panginoon, ay para sa inyo.
Lahat ng ito ay dahil sa kung anong ginawa mo sa buhay namin. And Lord, this morning as we also temporarily, Panginoon, ay magkahiwalay, Lord, may you remind us, Father, that sa paglilingkod po sa inyo, pagsaserve po namin, Panginoon, dahil anak mo kami, Lord God. And sana po, patuloy niyo pong ibigay, patuloy niyo pong punuan, Panginoon, ng biyaya, patuloy niyo pong punuan ng ligaya, ng joy, ng pagsisilbi, Panginoon. Na lahat ng ito, Lord God, ay gawin namin ng dahil mahal ka namin, Lord. At dahil gusto naming makahawa, maka-influence ng pagmamahal na yon sa iba pa. Salamat, Lord, dahil wala naman pong ibang reason kung bakit ginagawa namin ang lahat ng ito dahil ikaw lang ang reason, Lord. Hindi po dahil sa galing namin, but dahil sa galing mo sa buhay namin. And today, as we also give our tithes and offering, Father, makita niyo po, Lord God, ang puso namin. Makita niyo ang puso naming masaya na nagbibigay sa inyo, Lord God. Makita niyo po ang puso namin na gustong maglingkod sa anumang, sa kaya namin, sa abot ng aming makakaya, Panginoon, sa maliit naming paraan. Lord, sa isang bagay na gusto naming pagtapatan, Lord, we ask that you bless things that we will give for you this morning, Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa linggong ito, Panginoon. And Lord, we declare blessings and favor, Lord God, for the entire week. Lord, samahan niyo po ang bawat isa, ilayo niyo po sa lahat ng kapahamakan, at patuloy niyo pong bigyan ng kaligayahan, the joy of salvation, Panginoon, the joy of serving you, and the heart that matters, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kadakilaan, lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen and Amen. God bless po everyone. God bless you all. We're inviting everyone po sa ating prayer meeting every Wednesday, 7 p.m. We also have our YA and youth service every other Saturday. God bless you all. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Let's pray. Saglit.